Ang ngalan ko ay Lacanleo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Listen, ang matututunan niyo sa video na ito ay mga skills na dapat mayroon ka bilang lalaki. Lahat ng babanggitin ko dito ay napakahalaga para sa mga kalalakihan. Isang kahihiyan kung wala ka ng mga ito. You see, you are a man. Pagdating ng problema o sakuna, ikaw ang hihinga ng tulong at ang mga skills na ito ang makakatulong sa iyo upang lumago ang iyong character, personality at capabilities bilang lalaki. Kaya nararapat lang na ituro ko sa inyo ang mga ito. Unawain niyong mabuti dahil mahalaga ang mga ito sa inyong pagkalalaki. Don't forget to like and subscribe if you ever find this video helpful. Number 1. Self-control. Kung isa kang tunay na lalaki, matipuno at puno ng testosterone, you have immense amount of power inside of you. At kailangan mong matutunang kontrolin ito dahil kung hindi, ikaw ang kokontrolin ito. A man with strong self-control cannot be controlled by the world around him. Tumingin ka sa paligid mo, nakikita mo ba ang mga nakakaawang kalalakihan na alipin sa bulok na sistema ng mundo? Wala silang self-control, kaya napakadali lang nilang kontrolin. Susunod sila sa anumang ipagawa mo sa kanila nang hindi nila namamalayan. If you think you have freedom, think again. Lahat ng nasa paligid mo gusto kang kontrolin. Kung wala kang self-control, kahit sarili mong utak kokontrolin ka. At napakadelikado nito para sa isang lalaki. Ito ang mga nakakatakot na halimbawa dyan. Makinig kayo. If you have poor self-control, wala kang maaabot sa buhay mo dahil bagsak na agad ang disiplina mo. Success requires discipline and discipline requires self-control. Maaari ka ring maging miserable dulot ng mga maling desisyon mo sa buhay dahil nga sa mahina ang self-control mo. Kapag nakontrol ka na ng galit mo, maaari kang makapaslang at makulong dahil sa kawalan ng kontrol sa sarili. If you have poor self-control, magiging alipin ka rin ng libog, dahilan para mabulok yung utak mo at magkaroon ka ng basurang buhay. Hindi ka magtatagumpay sa pag-iipon dahil wala kang kontrol sa spending habits mo. Kung anak mahirap ka, mananatili kang mahirap. At kung anak mayaman ka, magiging mahirap ka. Ilan lang yung major consequences kapag mahina ang self-control nyo, kaya mag-isip ka. Number 2. Fighting skills. Napaka-importante nito para sa isang lalaki. Hindi ka nararapat na tawaging lalaki kung hindi ka marunong gumamit ng kamao mo. Isa ka lang nakakaawang punching bag, helpless worm. If you can fight and defend yourself, you are just a big joke. Lalaki ka. Darating at darating ka sa punto ng buhay mo na kakailanganin mong gumamit ng dahas dahil malupit ang mundo. There are no rules when you get caught in a street fight. Kung may gustong manakit sa'yo, sasaktan ka nila at wala kang ibang aasahan sa oras na iyon kundi ang sarili mo lang. If someone will hurt you, they will hurt you. You need to fight back. Kaya kailangan yung matutong gumamit ng dahas para depensahan ang sarili nyo. Tandaan nyo, malupit at hindi patas ang mundo. If talking fails, violence is the last option. You need to be dangerous to become peaceful. Alalahanin nyo, ang kapayapaan ay bunga lang din ng karahasan. Kung hindi mo kayang maging marahas, hindi mo kayang gumawa ng kapayapaan. May manggugulo at sisira ng kapayapaan nyo. Dapat nyo itong ipaglaban gamit ang dahas. Nauunawaan nyo ba ang sinasabi ko? If you are not capable of violence, you are not capable of peace. Tandaan nyo,
tatapakan at babastusin kayo ng mundo, pati ang mga mahal nyo sa buhay. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, paano na lang sila? Isa ka na lang bang failure na naman? Don't be pathetic. Mag-aral kayo ng kahit anong martial arts. Hindi habang buhay may magtatanggol sa inyo. You need to learn how to fight to defend yourself. Number 3. Money making. Sa panahon ngayon, bilang lalaki, ito ang sandata natin laban sa mundo. Kung wala ka nito, tatapakan at mamalitin ka ng mundong ginagalawan mo. Hindi gaya ng mga babae. Ang value ng isang lalaki ay nakadepende sa social, educational at financial status niya. Napakahalaga sa isang lalaki ang pagkakaroon ng money-making skills. Tandaan nyo, it's already 21st century. Lahat ay online at digital na. Hindi gaya noon na kailangan mong magbanat ng buto sa ilalim ng araw para lang kumita ng pera. Ngayon, kahit nasa bahay at kaharap ang computer, laptop o cellphone mo, kikita ka na kung alam mo ang gagawin. Napakaraming impormasyon sa internet kung paano kumita ng extra income through online only. You need to be smart. Tandaan nyo, sa paggawa ng pera, walang patas dyan. Kung lalaban ka ng patas, hindi ka uunlad. Ngunit huwag kayong malilito. Hindi ko sinasabing magnakaw kayo o manglamang ng ibang tao. You see, mayroon tayong tinatawag na working class. Sila yung mga nagtatrabaho araw-araw para kumita ng pera. Sila yung lumalaban ng patas. Ngunit isipin nyo yung mga taong nagpapasweldo sa kanila, mga taong namumuno sa taas at kumikita ng limpak-limpak na salapi. Tingin nyo ba nagtatrabaho sila gaya ng mga working class? Syempre hindi. They don't work like everybody else. They work smarter. They know the system and how it works. Ito ang kailangan nyong gayahin at matutunan. Making money is crucial for men. At wala tayong option kundi gumawa ng pera. Dahil isipin nyo, if you're not making money, then what are you doing? Number 4. Problem solving. Nature ng isang lalaki ang humanap ng solusyon sa mga problema. Men fix things. That's what we do. Hindi tayo humihingi ng tulong sa iba kapag capable naman tayong solusyonan ito. Unfortunately, marami nang nagiging tamad at palaasa na lalaki, mga nakakaawa, dinaig pa ang mga babae. May mga kaso na ganito, pati ikabubuhay nila, iaasa na lang sa iba, mga nakakaawa. Ngunit bumalik tayo sa punto. Bilang isang lalaki, mahalagang skill sa atin ang problem solving. Anong klase kang lalaki kung hindi mo kayang humanap ng solusyon sa problema mo? Gaano man yan kaliit o kalaki, hindi na mahalaga. We are meant to solve problems. Kaya nga may kasabihan, you can tell the size of a man by the size of his problem. Kung maliit na problema lang, hindi mo masolusyonan, napakaliit mong lalaki. Kawawa ang mga taong umaasa sa iyo at aasa sa iyo ni hindi ka man lang maasahan. Hindi mo kailangan maging magaling sa lahat. Kailangan mo lang matutong humanap ng solusyon. Alam kong may mga bagay na hindi tayo eksperto, ngunit ang paghahanap ng solusyon, hindi kailangan ng expertise. As a man, you should know how to find solutions and fix problems. Paano na lang kung walang tutulong sa iyo? Di kawawa ka. Ang iba kasi sa inyo, imbis na unahing maghanap ng solusyon, bibig ang pinaandar. Gawain lang yan ng mga mahihinang lalaki. Magreklamo ng magreklamo. Manisin ng iba kapag sila'y namoblema na. As a man, be sure you don't shy away from problems. Always look for solutions to fix them. That's what real men do. Number 5. Resourcefulness.
Isinunod ko talaga ito sa problem solving dahil magkaugnay ang dalawang yan. You see, being resourceful fix 90% of your problems. Halimbawa, kung problema mo ay ganito pero alam mo na kung saan ito hahanapin, doon pa lang solve na ang problema mo. Nauunawaan nyo ba? Ang mga Pilipino, napaka-resourceful niyan. Hindi lang nasasamahan ng talino, ambisyon at disiplina. Ang isang pamilyadong lalaki na nasa lower class ng ekonomiya, uuwi yan sa hapon, may daladala ng pagkain para sa pamilya niya. Unemployed pa yan. You see the reality. Unfortunately, hindi na ma-maximize ang potential na ito. Being resourceful is a powerful skill. Kapag natutunan mo ito into bigger scale, magagawa mong magtayo ng imperyo at pamunuan ito. Alam ko ang iba sa inyo ay likas na mga resourceful. Mahalagang skill yan at napakalaki ng potential niyan. Marahil ngayon, small scale mo pa lang na i-apply yan. Ngunit, kapag na-unlock mo ang full potential nito, you have the power to become successful in life and escape the matrix. Bilang lalaki, matuto kayong maging resourceful at i-maximize ang resources nyo dahil sa oras na walang-wala ka, makakatulong ang skill na ito at ito ang magsasalba sa iyo. Huwag hayaang unang umandar ang bibig sa pagrereklamo. Be resourceful. Number 6. Communication skill. Lahat tayo may kakayahang makipagkomunikasyon. Ngunit syempre, hindi simpleng pakikipag-usap lang ang tinutukoy ko dito. Mas malalim ito kaysa sa inaakala nyo. Excellent communication can be a powerful skill to make you appear more high value and dangerous man. Kaya unawain nyo ang sasabihin ko dahil may dalawang uri ang communication at pareho itong mahalaga sa pakikisalamuha sa mundo. Una ay ang verbal communication. Ito ang paggamit ng salita at pagsasalita ng may talino. Huwag mong basta paandarin ang bibig mo nang hindi ginagamit ang utak dahil pwede kang ipahamak niyan sa maraming sitwasyon. Tandaan nyo, kapag nagkaroon kayo ng kontrol sa bibig nyo, maraming pagkakataon na papasalamatan nyo ang sarili nyo. Maging matalino kayo sa mga salitang gagamitin nyo dahil unawain nyo ito. Sa oras na nagsalita ka, pinahahayag mo sa mundo kung sino ka at ibabalik lang din ng mundo kung ano ang sinasabi mo sa kanya. Kung may nabubulok kang bibig, linisin mo ito dahil puro mababahong salita lang ang lalabas dito. Aayawan ka ng lahat at magiging mahirap sa iyo ang makitao. Pangalawa ay non-verbal communication. Hindi ito ginagamitan ng pagsasalita, pawang kilos lang. Sabi nga nila, words are powerful, but actions speak louder than words. May mga tao na taliwas ang ikinikilos kaysa sa sinasabi at napakahalagang maunawaan nyo ito sapagkat talking is cheap and durable. Mahirap magtiwala sa salita dahil pwede itong magsinungaling. Ngunit ang kilos kailan may hindi nagsisinungaling sapagkat inyong pakatatandaan, the most important thing in communication is to hear what isn't being said. Kung may kakayahan kang unawain ang sinasabi ng isang tao at ang ikinikilos nito, mayroon ka ng communication skill na tinutukoy ko. Mahalagang matutunan nyo yan dahil magiging 10 times mas matalino kayo sa pakikisalamuha sa kahit sino. In short, hindi ka magmumukhang maliit at mangmang. Number 7. Decisiveness. Decisiveness ay ang kakayahang magdesisyon ng may tapang at paninindigan. Kaya naman isa itong katangian na pawang tunay na mga lalaki lang ang mayroon. Tingin nyo ba may kakayahang magdesisyon ng may buong tapang at paninindigan ang isang mahinang lalaki?
Siyempre wala. Kaya nga siya mahina dahil hindi niya kaya ito. Being decisive is a masculine trait. Only strong men possess this. Pansinin niyo bawat general ng sandatahang hukbo ng bawat bansa. Most of them are men. Dahil nasa nature ng tunay na lalaki ang pagiging decisive. Meanwhile, indecisiveness is a feminine trait. Ngayon, kung isa kang lalaki at indecisive ka o mahina magdesisyon, pabago-bago ang isip, kinakabahan at hindi sigurado, it's a sign of weakness. You are a weak man. You are not capable of leadership. Kabilang ka lang sa karamihan ng mga lalaki, mga beta males na walang kakayahang maging leader. Ang role mo lang ay sumunod. Ngunit, ibahin mo ang mga lalaking decisive. Pinanganak silang may dugo ng isang pinuno, matalino silang magdesisyon at may paninindigan. Ganito dapat ang gayahin nyo. Mahalaga sa isang lalaki ang pagiging decisive. Dahil sa oras ng pangangailangan, kakailanganin ang matalino mong pagpapasya. Walang pag-aalinlangan at buo ang desisyon. Huwag kang kakabakabang parang batang takot na takot. You are a man, so act like a man. Number 8. Driving. Isa sa mga napakahalagang skill sa panahon ngayon, driving. Bilang isang lalaki, essential ito sa atin. Driving is like fighting. Kung wala kang kakayahang magmaneho ng kahit pabisikleta lang yan, ito'y tila kabawasan na sa inyong pagkalalaki. Oo, ganito ito kahalaga. Every man must know how to drive. 2 wheels man yan o 4 wheels, mahalagang marunong kang magmaneho nito. Isipin mo na lang, sa panahon ng sakuna at kailangan nyo ng masasakyan, nandyan na, pero dahil hindi ka marunong magmaneho, nagkandaletse-letse pa kayo. Hindi natin masasabi ang panahon at pagkakataon. Baka bukas makalawa, kailanganin nyo ang mga essential skills na yan. Mas mabuti nang may alam kayo sa ganito dahil karagdagan din ito sa kaya nyong gawin. So learn how to drive dahil isang araw, pasasalamatan nyo rin ang sarili nyo. Number 9. Cooking. Napakasimple ng isang ito, nakakaawa ka naman kung hindi mo kayang gawin ito. It's a shame for a man who can cook his own food. Paano ka na lang magiging independent kung simpleng pagluluto hindi mo magawa? Hindi mahalaga kung marami kang pera at may tagaluto ka. Kung isa kang lalaki na hindi marunong magluto, isa kang kahihiyan. Unfortunately, napakaraming teenagers na lalaki sa panahon ngayon ang hindi na maalam magluto kahit para sa sarili na lang nila. Lahat na lang kasi instant. Lagyan mo lang ng mainit na tubig, ayos na. Imagine ang angas-angas ng pormahan mo tapos hindi ka pa pala kumakain kasi hinihintay mo pang magluto yung mga kasama mo. Nakakaawa ka naman. Ayos nang mamatay sa gutom basta maangas ang pormahan. Isa kang malaking kahihiyan at katatawanan. Mensahe ko para sa lahat ng lalaki, hindi ka bawasan sa pagkalalaki ang pagluluto. Pakainin mo ang sarili mo, huwag mong iasa sa iba. Nga pala, kung nagustuhan mo ang video na ito, make sure to like and subscribe to support our channel. Maraming salamat. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.